Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, huminga ka muna ng malalim, dahan-dahan, at saka ilabas ang paghinga ng marahan. Hayaan mong bumigat ang iyong mga balikat. Hayaan mong kumalma ang iyong isip. Sa mga sandaling ito, wala kang kailangang isipin. Wala kang kailangang tapusin. Narito ka lamang, ligtas, at handang magpahinga. Ang kwentong ito ay hindi nagmamadali. Wala itong kailangang patunayan. Ito ay isang kwento ng katahimikan, ng liwanag sa gitna ng dilim, at ng pahingang matagal mo nang hinahanap. Kung sakaling pumikit ang iyong mga mata, hayaan mo lang. Walang kailangang labahanan. Makinig ka lamang sa mga salita, sa banayad na daloy ng kwento, at hayaang dalhin ka nito papalapit sa mahimbing na pagtulog. Handa ka na. Simulan na natin sa dulo ng baybayin kung saan ang dagat ay marahang humahalik sa mga bato. May isang munting liwanag na hindi kailanman natutulog. Hindi ito maliwanag na ilaw na sumasakit sa mata, kundi isang banayad na ningning. Sapat lamang upang gabayan ang mga naliligaw. Sapat lamang upang magpaalala na may nagbabantay pa rin sa dilim. Tuwing gabi, habang ang hangin ay dahan-dahang dumadaan sa pagitan ng mga ulap at bituin, ang liwanag na iyon ay umiikot ng tahimik. Walang tunog, walang sigaw. Isang paalala lamang na kahit sa pinakamahabang gabi, may liwanag na naghihintay. Ang mga alon ay paulit-ulit na humahampas sa baybayin, parang isang awiting matagal ng kabisado ng mundo. Sa saliw nito, naroon ang isang matandang lalaki. Hindi kilala ng marami, hindi hinahanap ng karamihan. Siya ang tagabantay ng liwanag. Hindi niya hinihiling ang papuri at hindi niya binibilang ang mga gabing lumipas. Ang kanyang tungkulin ay simple. Siguraduhin ang ilaw ay mananatiling buhay. At sa kanyang katahimikan, natutunan niyang ang liwanag ay hindi laging para makita. Minsan, ito ay para lamang maramdaman. Ang parola ay nakatayo sa dulo ng isang malaking bato, matibay at tahimik, parang matandang nakamasid sa paglipas ng panahon. Ang mga pader nito ay kupas na, hinaplos ng hangin at alat ng dagat sa loob ng maraming taon. Ngunit kahit may mga bitak na ang pintura, nananatili itong tuwid. Parang hindi kailanman nagmadali, parang sanay na sa paghihintay. Sa umaga, ang paligid ay payapa. Ang dagat ay kulay asul na may bahagyang pilak mula sa sikat ng araw. May mga ibong lumilipad sa itaas, dahan-dahan, na para bang alam din na nila na walang kailangang habulin. Ang parola ay tahimik sa mga oras na ito, nagpapahinga mula sa tungkulin nito sa gabi. Ngunit sa pagsapit ng dapit-tapon, unti-unting nagbabago ang lahat. Ang langit ay nagiging kahel, pagkatapos ay lilim ng lila at bughaw. Ang hangin ay lumalamig at ang mga alon ay mas nagiging mabagal ang galaw. Sa mga sandaling ito, ang parola ay muling nagigising. Sa loob nito ay ang makitid na hagdan na paikot, pataas ng pataas. Bawat hakbang ay may tunog na mahina, parang bulong ng kahoy at bakal. Dito dumadaan ang matandang tagabantay, araw-araw, walang palya. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang ay sinasabayan ng hininga. Ang bawat hinto ay sinasabayan ng katahimikan. Pagdating sa itaas, naroon ang ilaw, malinis, malinaw, at handang magsilbi. Maingat niya itong tinitingnan. Pinupunasan ng salamin, inaayos ang maliliit na bahagi. Para sa kanya, ang parola ay hindi lamang isang gusali. Isa itong kaibigan,
isang kasamang tahimik na tumatanggap sa kanyang presensya. Kapag ang ilaw ay tuluyang sumindi, umiikot ito ng marahan, nagbibigay ng direksyon sa mga hindi niya nakikita. At sa bawat pag-ikot ng liwanag, ang matandang tagabantay ay nakatayo lamang sa tabi, nakatingin sa dagat, payapa, kontento, at handang maghintay muli hanggang sa susunod na gabi. Ang matandang tagabantay ay nagising bago pa tuluyang magliwanag ang umaga, hindi dahil sa alarm, kundi dahil sanay na ang kanyang katawan sa ganitong oras. Tahimik niyang binuksan ang bintana at ang malamig na hangin mula sa dagat ay marahang pumasok, parang lumang kaibigang bumabati. Wala siyang kasama sa maliit na silid maliban sa isang mesa, isang upuan, at ilang gamit na matagal nang hindi napapalitan. Ang tasa ng tsaa ay kanyang inihahanda ng dahan-dahan. Hinahayaang uminit ang kanyang mga kamay habang unti-unting sumisingaw ang singaw. Sa bawat higop, parang mas nagiging malinaw ang umaga. Pagkatapos, naupo siya sa labas, nakatanaw sa malawak na dagat. Walang kausap, ngunit hindi rin nakararamdam ng lungkot. Sa mahabang panahon ng pag-iisa, natutunan niyang ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay espasyo. Espasyong pinupuno ng huni ng ibon, ng tunog ng alon, at ng sariling paghinga. Ang kanyang mga galaw ay mabagal, ngunit sigurado. Bawat gawain ay may oras, at bawat oras ay may dahilan. Wala siyang hinahabol, wala siyang inaabangan. Ang araw ay dumarating at umaalis ng kusa, at siya ay natutong sumabay lamang. Minsan, may mga barkong makikita sa malayo, maliit na hugis sa pagitan ng dagat at langit. Alam niyang hindi nila siya kilala, at ayos lang iyon. Hindi kailangang makilala ang tagabantay para maging mahalaga ang ilaw. Sa mga sandaling mag-isa siya, natutunan niyang makinig. Hindi sa salita ng iba, kundi sa banayad na paalala ng mundo, na ang lahat ay may oras, na ang pag-iisa ay hindi parusa, kundi pahinga. At sa gitna ng katahimikan, ang matandang tagabantay ay nananatiling buo, simple, payapa, at sapat. Sa mga gabing tahimik at mahaba, kapag ang ilaw ng parola ay umiikot ng marahan, bumabalik sa kanya ang mga alaala. Hindi bigla, hindi masakit, kundi parang mga alon na marahang sumasalubong sa pampang. Naalala niya ang mga unang araw sa parola, noong ang kanyang mga hakbang ay mas mabilis at ang kanyang likod ay mas tuwid. Bata pa siya noon, puno ng tanong at kaunting takot. Ang parola ay mas mataas kaysa sa inaakala niya, at ang responsibilidad ay mas mabigat kaysa sa kanyang inaasahan. Ngunit gabi-gabi, sinisindihan pa rin niya ang ilaw. May mga panahong may kasamang iba, mga kasamahang nagdaan, tumawa, at umalis din kalaunan. Ang ilan ay naghahanap ng mas malawak na mundo. Ang ilan ay napagod sa katahimikan. Siya ay nanatili, hindi dahil wala siyang ibang pupuntahan, kundi dahil dito niya natutunang huminga ng mabagal. Naalala rin niya ang mga bagyong dumaan, ang mga gabing halos hindi makita ang dagat dahil sa ulan. Sa mga oras na iyon, mas pinanghawakan niya ang liwanag, hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga hindi niya kilala. Mga taong umaasa na may gabay sa gitna ng dilim. Habang umiikot ang ilaw, umiikot din ang kanyang mga alaala. Ngunit wala sa mga ito ang bumibigat sa kanyang dibdib. Natutunan niyang ang alaala ay hindi kailangang kapitan. Maaari itong dumaan, tulad ng hangin, tulad ng ulap,
Sa paglipas ng panahon, napansin niyang hindi lamang siya ang nagbabantay ng liwanag. Ang liwanag din ang nagbabantay sa kanya. Pinapaalala na may saysay ang kanyang pananatili kahit walang nakakakita. At sa bawat gabi, habang ang parola ay patuloy na nagniningning, ang matandang tagabantay ay ngumingiti ng bahagya. Hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil sa katahimikang natutunan niyang yakapin sa kasalukuyan. Dumating ang gabing iba ang pakiramdam ng hangin. Mas malamig ito, mas mabigat, at may dalang babala na hindi kailangang bigkasin. Ang dagat ay hindi na kasing banayad ng mga nagdaang gabi. Ang mga alon ay mas mataas, mas maingay, ngunit hindi galit. Parang isang paalala lamang na may lakas ang kalikasan na hindi kailangang ipakita araw-araw. Maaga pa lamang ay alam na ng matandang tagabantay na magiging mahaba ang gabi. Tahimik niyang isinara ang mga bintana, siniguradong matibay ang mga kandado, at dahan-dahang umakyat sa loob ng parola. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, ngunit tiyak sanay sa ganitong mga sandali. Sa itaas, ang ilaw ay kanyang sinuri ng mas maingat kaysa karaniwan. Ang bawat bahagi ay kanyang hinawakan, hindi upang pigilan ang bagyo, kundi upang tiyaking handa ang liwanag. Sa labas, ang hangin ay umiikot sa parola, humahaplos, at minsan ay tila kumakatok. Ngunit ang matanda ay nanatiling kalmado. Nang sumindi ang ilaw, mas naging mahalaga ang bawat ikot nito. Sa gitna ng malakas na hangin at umaalulong na alon, ang liwanag ay nanatiling pareho, banayad ngunit matatag. Ang matandang tagabantay ay nakaupo sa tabi nito, nakikinig sa tunog ng gabi. May mga sandaling ang buong parola ay bahagyang umuuga at ang hangin ay pumapasok sa maliliit na siwang, dala ang amoy ng alat at ulan. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang dibdib ay nanatiling payapa. Matagal na niyang natutunan na hindi kailangang labanan ng bagyo. Kailangan lamang manatili. Sa labas, may mga barkong dumaraan. Hindi niya nakikita, ngunit alam niyang naroon sila. Sa bawat pag-ikot ng liwanag, umaasa siyang may isang mata na makakakita. May isang puso na makakaramdam ng direksyon. Hindi niya hinihiling na malaman ang kanilang mga pangalan. Sapat nang malaman na ang ilaw ay gumagana at nang unti-unting humina ang hangin, nang ang mga alon ay muling bumagal, nanatili pa rin ang ilaw. Tulad ng matandang tagabantay, hindi nagmamadali, hindi napapagod sa pagiging matatag. Kinabukasan, matapos ang gabing puno ng hangin, dumating ang isang munting bisita. Hindi siya dumating ng may ingay o paghingi ng pansin. Isa lamang siyang bata na naglalakad sa baybayin. May dalang maliit na bag at maraming tanong sa mga mata. Napansin siya ng matandang tagabantay habang siya'y nakaupo sa labas ng parola, umiinom ng tsaa. Hindi siya agad nagsalita. Hinayaan niyang ang bata ang maunang lumapit, ang maunang magtanong. "Matagal na po ba kayong narito?" Marahang tanong ng bata. Ngumiti ang matanda at tumango. "Matagal na," sagot niya. Walang dagdag, walang paliwanag. Tahimik silang umupo sandali, magkatabi, parehong nakatingin sa dagat. Ang bata ay tila naghihintay ng higit pang salita, ngunit ang matanda ay hindi nagmamadali. Alam niyang ang ilang bagay ay mas nauunawaan sa katahimikan. "Bakit po ninyo sinisindihan ang ilaw?" Muling tanong ng bata. "Para sa mga naliligaw," sagot ng matanda.
at para sa mga natatakot sa dilim. Hindi na nagtanong ang bata, tumango lamang siya, parang may naunawa na hindi kailangang ipaliwanag. Sa sandaling iyon, ang liwanag ng parola ay muling sumindi para sa gabi, at ang bata ay napatingala. "Maganda po," sabi niya. "Oo," sagot ng matanda. "Hindi dahil maliwanag, kundi dahil hindi ito nawawala." Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam ang bata at naglakad palayo. Iniwan ang kanyang mga yapak sa buhangin. Ang matandang tagabantay ay nanatili sa kanyang upuan. Pinapanood ang dagat. Alam niyang ang munting bisita ay aalis tulad ng marami. Ngunit ang liwanag ay mananatili para sa mga darating, para sa mga dadaan, at para sa mga handang huminto at makaramdam ng kapayapaan. Dumating ang mga araw na mas mabagal na ang galaw ng matandang tagabantay. Ang kanyang mga hakbang ay mas maingat, at ang bawat pag-akyat sa hagdan ng parola ay sinasabayan ng mahabang paghinga. Hindi ito dahil sa pagod, kundi dahil natutunan niyang pakinggan ang kanyang katawan, isang bagay na matagal na rin niyang tinuruan ang kanyang sarili. Sa umagang iyon, ang dagat ay tahimik na tahimik, halos salamin ng ibabaw. Umupo siya sa labas, hawak ang kanyang tasa, at pinanood ang liwanag ng araw na unti-unting tumataas. Walang lungkot sa kanyang dibdib, tanging pasasalamat lamang sa mga araw na nagdaan. Pagsapit ng gabi, dahan-dahan siyang umakyat sa parola. Ang bawat hakbang ay parang paalam, hindi malungkot, hindi mabigat, kundi puno ng paggalang sa sarili at sa lugar na matagal niyang tinirhan. Pagdating sa itaas, huminto siya sandali at tumingin sa paligid. Hinawakan niya ang ilaw, gaya ng nakasanayan. Pinunasan ang salamin, inayos ang mga maliliit na bahagi, at siniguradong handa ito para sa gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matagal ang kanyang paghawak. Parang may nais ipaalala sa sarili. Nang sumindi ang ilaw, mas naging banayad ang ikot nito. O marahil, ganoon lamang ang kanyang pakiramdam. Sa bawat pag-ikot, parang mas malinaw ang liwanag. Parang mas tahimik ang gabi. Umupo siya sa tabi ng ilaw, nakikinig sa sariling paghinga. Wala siyang hinintay na mangyari. Wala siyang kinatakutan. Alam niyang ang kanyang tungkulin ay nagawa na niya, hindi lamang sa pamamagitan ng paggawa, kundi sa pananatili. At sa gitna ng liwanag at katahimikan, ipinikit niya ang kanyang mga mata, hindi bilang pamamaalam, kundi bilang pahinga. Ang ilaw ay patuloy na umiikot, at ang gabi ay yumakap sa parola. Dahan-dahan, mahinahon, at puno ng kapayapaan. Hindi agad napansin ng mundo ang pagbabago. Ang parola ay patuloy na nagniningning tuwing gabi, tulad ng dati. Ngunit sa mga sumunod na araw, may isang bagong anyo ang makikitang umaakyat sa makitid na hagdan. Isang mas bata, mas mabilis ang hakbang, ngunit may parehong tahimik na mata. Ang bagong tagabantay ay hindi nagsalita ng marami. Maingat niyang sinuri ang ilaw, ang mga gamit, at ang paligid. Sa bawat sulok ng parola, may bakas ng mahabang pananatili. Mga bagay na hindi kailangang ipaliwanag. May mga sandaling tila nararamdaman niya ang presensya ng nauna. Hindi bilang multo, kundi bilang alaala. Parang ang hangin ay may dalang bulong ng tiyaga at katahimikan. At sa mga sandaling iyon, mas lalo niyang inuunawa ang bigat at ganda ng tungkulin. Tuwing gabi, kapag sinisindihan niya ang ilaw, ginagawa niya ito ng may paggalang. Hindi niya sinubukang baguhin ang ritmo.
Hinayaan niyang ang liwanag ay magpatuloy sa nakasanayang ikot, banayad, walang pagmamadali. Sa labas, ang dagat ay pareho pa rin. Ang mga barko ay patuloy na dumaraan, umaasa sa munting ilaw sa dilim. Walang nakakaalam kung sino ang nagbabantay at hindi rin ito mahalaga. Ang mahalaga ay ang liwanag ay naroon pa rin. At sa katahimikan ng bawat gabi, ang bagong tagabantay ay unti-unting natututo ng parehong aral na ang ilang tungkulin ay hindi para sa papuri, kundi para sa pagpapatuloy. Na ang liwanag ay hindi pag-aari ng isa, kundi ipinapasa tulad ng kapayapaan. Sa paglipas ng mga gabi, nanatiling pareho ang tanawin sa dulo ng bato. Ang parola ay patuloy na nakatayo, hinahaplos ng hangin, pinakikinggan ng dagat. Ang liwanag nito ay umiikot pa rin, hindi mas mabilis, hindi mas mabagal, parang tibok ng pusong sanay na sa katahimikan. Ang matandang tagabantay ay hindi na nakikita, ngunit hindi rin siya nawala. Naroon siya sa bawat pag-ikot ng ilaw, sa bawat gabing may barkong ligtas na nakalampas, sa bawat sandaling may nakaramdam ng direksyon sa gitna ng dilim. Ang kanyang presensya ay hindi kailangang pangalanan upang maramdaman. May mga gabing napakatahimik na ang tanging maririnig ay ang huni ng hangin at ang marahang pag-ikot ng liwanag. Sa mga sandaling ito, tila humihinto ang oras. Walang kahapon, walang bukas. Tanging ang ngayon na puno ng kapayapaan. Ang bagong tagabantay ay natutong umupo ng tahimik, gaya ng nauna. Hindi upang gayahin, kundi upang makinig. At sa katahimikang iyon, unti-unti niyang nauunawaan na ang liwanag ay hindi lamang gabay sa dagat, kundi pahinga rin sa puso. Para sa mga nakikinig sa kwentong ito, ang liwanag ay maaaring ibang anyo. Maaaring ito ay isang alaala, isang tahimik na pangarap, o isang sandaling pahinga bago matulog. Ano man ito, hayaan mo itong manatili. Hindi kailangang maliwanag, sapat ng hindi mawala. At habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, hayaan mong ang liwanag ay samahan ka. Walang kailangang isipin, walang kailangang habulin. Tulad ng parola sa dulo ng bato, sapat ng manatili, tahimik, payapa, at ligtas sa yakap ng dilim. Magpahinga ka na. Ang liwanag ay narito pa rin. Magandang gabi.